Introduce tayo ulit sa Sir Rico Batong Bakal ng Batong Bakal Farms. At this time, ang pag-uusapan na natin ay mango orchard. What do you call that? Mango Orchard, production. yes. Mango production. Sir, balikan natin sir yung dinemo natin kanina na machine. Yung sprayer, yung yes. sprayer. Okay, so ginagamit mo yan sa fruit setting, ginagamit mo yan sa insecticide. Ang first ko ginagamit sa flower induction. Okay. So, pag-apply ng calcium nitrate, then after 10 days, lalabas na yung flowers. Yung may bud emergence na siya. And then, on the 12th day, yung first control nung pest. Kasi dyan active yung sa small flowers, dyan active yung mga worms, minsan hoppers. So, apply ka ng control and sinasabayan na namin ng foliar fertilizer and biostimulants. No? So, yung biostimulants, bagong product yun. Talagang na-enhance niya yung productivity nung puno. No, kung nyari nagkulang ka sa pag-fertilize mo, yun yung remedy mo para matulungan niya yung puno, no, doon sa pagkukulang. So, yun. And then after that, pre-bloom na. So mga 2 weeks yun bago mag-bloom, which is around 24 days, no? After flower induction, mag-open na yung flowers, apply ka na. Protection mo na yun para walang pest siya during the blooming stage. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Ang maganda sa amin, ang daming bagong products na very selective lang yung kinokontrol niyang pest. So pagdating ng blooming stage, lala ko makapal yung flower, yung halos buong block, and then lahat ng trees. Maraming presence ng insect pollinators. Hindi namamatay. Okay. So kailangan mo yun. Ngayon, kung yung napili mong product is pati pollinators non-selective, papatayin na. so minsan mababa. Wala kang makitang pest, pero mababa yung production mo dahil pati yung pollinators Pinatay niya. napatay nyo. Yun. So hindi maganda yon dahil malaki ng expenses mo before mo ma-realize na malulugi ka na. And then kapag 40 days, so 24, and then susunod dito sa amin 40 days, siguro malaki na siya, corn size na yung fruit. Mag-apply ka na naman ng control kasi susceptible na naman siya sa pest at saka sa anthracnose, yung disease. Anthracnose, okay. And then after that, mga 2 applications na lang habang lumalaki siya. That's it. Then bagging na. Yun ang nagiging niya. Before, nung wala yung machine for the whole orchard, may team ako ng 18 to 24 people Doing the spray. The whole day yun. Ilang truck yun, kanya-kanyang tank, no? Kanya-kanyang area. Ngayon, I only have 1 person. 1 person lang. And then he only sprays in the morning or late evening. We don't spray pag mainit. Hindi siya pagod, no? Hindi siya exposed sa chemicals. Ayun. So very simple, and
Yung investment ko hindi naman ganun kalaki. Sir, yung ano ba, in terms of application, yung pumasok na chemicals doon sa halaman, properly spread ba yon talaga na lahat mako-cover niya yung buong tree? Yes, kasi yung orchard sprayer, meron siyang fan. Yung fan na yon, yung design niya talaga, yung very small Fine, yung ano. particles, talagang dadalayin niya sa buong puno. Hindi mo na makikita dahil ano na, pero pag tinignan mo siya, ano siya, basa sa labas at saka sa loob. Kasi yung pag habang umaandar siya, hindi lang naman ganoon yung direction, ano siya umiikot, nagre-regurgitate siya. So yung action na yun ang kumakapit sa inner part hanggat sa mga branches niya. Okay. Na throughout the use, nakita rin namin malaking factor yung kung gaano kabilis yung speed nung pag-apply mo. No? So kung masyadong mabagal, mababasa nga siya pero sobra. Magdi-drip lang. Kung sobra namang mabilis, masyado namang manipis at saka may mga spots na hindi siya na-cover. Dalagyan. So meron kaming na-set, kaya ako binili yung tractor na yun, may creeper function siya, na pag sinet mo doon, yun na yung takbo niya. So na-determine na namin yung proper speed. No? And then ang difference na lang, dahil hindi pa kami tapos sa structural pruning, minsan may mga blocks kami na mas mataas kaysa sa ibang block. Kasi itong block na to nasa 6 meters, yung iba nasa 5. Ina-adjust na lang namin yung nozzles para dun sa particular block. Sir, may natutunan akong bagong term sa iyo ngayon, no? First time kong ma-encounter yung structural pruning. Yes. Sir, explain mo nga sa audience natin ano yung structural pruning. Marami kasing types ng pruning sa mangga. Okay. So, structural pruning is you will prune the tree to reach your target height. Okay. At saka target width. And yung formation ng inner branches. Okay. Minsan kasi may mga branches na nag-cross, nag-overlap. So, i-correct mo yung ano na yon, yung hindi mo na ayos nung lumalaki yung puno. So, yun yung structure. So, for example, itong block na to, ang kulang namin sa structural pruning dito is kailangan pa namin baba yung height. Ibaba yung height. Oo. Halos kalahati, mawawala. Tatanggalin mo yung kalahati. So, pati sir, yung mga matured na branches, matatanggal yan. Lalabas naman doon naman lalabas yung new shoots eh. Okay sir, karamihan kasi I don't know kung pamahiin to, sabi nila, wag mo daw ipuprune ng sobra-sobra yung mangga kasi magtatampo, hindi daw mamumunga. Tama rin yun. Okay. May ganun din ugali, pero wala pang paclobutrazol noon. Yun yung pang-correct doon. Okay. You put that product on the soil, no? Para control yung uptake. Medyo technical lang yung gibberellic acid, no? So hindi siya mag vegetative growth. Okay. So yung energy niya na store, kino-convert niya ngayon sa energy para mag-flower. Mag-flower. So, yun ang pang-kontra sa ano. Pag prunune mo, magtatalbos yun eh. Ngayon, minsan sobrang dami yung talbos at saka malalaki. So, one way to control that is to put yung paclobutrazol. Doon sa lupa? Okay. Para hindi mag-shoot sa napakadami? Para makontrol niya yung vegetative anong tawag doon? Phase na dadaanan ng puno after pruning. Talagang kasi pag prunune nyo, talagang ang tendency niya magpapalitan niya. Papalit ng dahon.
So i-control yun. Oh, Kasi pag nagdahon yan, hindi na yan mamumunga. Yung iba kasi parang ang tawag niya water shoots. Water shoots. Yung medyo Water sprouts. Parang hindi Hindi rin mamumunga. Hindi na mamumunga masyado yung ganun eh. Oo. Ayun. So makokontrol niya yun. May proper way to compute how much you have to put, no? Where to put it, when to put it. So maraming technical details talaga. No? Okay. Ako, I spent a whole lifetime Researching. Learning. Oh. Okay, sir. So, itong mga trees mo, well, kumpara sa mga lumang trees na mga century na sobrang lalaki. So, somehow ito maliliit na, and sabi mo, half of this tatanggalin mo pa. Pero these were big trees also before. Talaga? Na-prune ko na lang Na-prune na to? Oo. Na-prune. And then, meron din isang pruning, tawag niya center pruning. Yung sa top. Para yung light. Top prune. Okay. Para yung light mag-penetrate. Maganda. That's still applicable, sir? Yes. Okay. That's very important. Tapos meron pa isang pruning, yung kinikwento ko nga sa'yo, ang tawag doon, post-harvest pruning. Yan. Yun ang hindi ginagawa. Yes, sir. I-share ko lang, sir, kasi pag sinabi mong post-harvest, ang mindset ako, tingin ko kaagad, yung paano mong i-manage yung na-harvest mo na prutas hanggang doon sa makarating doon sa market, diba? Yun yung tinatawag na post-harvest. Then, meron palang post-harvest management dito sa orchard mismo. Yes. Okay. Paano naman yun, sir? After harvest, ang pinaka-importante mong kailangan ma-achieve is mag-complete leaf flushing, magpalit ng dahon. Okay. Yung puno. So that for the next season, ready yung tree. Kasi minsan kapag wala kang post-harvest flush, pagdating ng month ng September or October, dahil hindi siya nagpalit ng dahon, dun siya magpapalit. Instead na mamunga. So pag nagpalit ng dahon during that late time of the season, wala na. Hindi na mamunga yun. Hindi na Kasi mamunga. they'll wait mga 6 to 10 months bago mapabulaklak ulit. Sir, can you show to us ano yung tinatanggal doon sa Post-harvest? Post-harvest pruning? For example, ito yung last niya, no? Kakat siya hanggang dito. Yan ang ikakat. Puprune. So, ang yung pruning saw mo hanggang dito. So, magkakat yan. And then, after 10 days, sabay-sabay sila magpapalit ng dahon. Ito, pag prunune ko ngayon, pag binalikan natin after 10 days, may bago ng shoots yan. Assured ka na next year, may ma-harvest ka ulit. Para every year, meron kang production. May production on the same tree. Kasi sir, di ba yung mga luma, yung mga hindi na ma-manage, sinasabi nila na yung puno daw nag-skip ng 1 year. Bubunga ngayon, next year hindi, the following year bubunga ulit. Probably that's the reason. That's one of the reasons, and another reason is kung wala siyang fertilization program na maayos, hindi talaga siya mamumunga. Oo. Okay, sir. Before natin discuss yung fertilization, gusto ko lang tapusin yung meron ka pang isang implements, we call it implements, na you prune yung orchard using that implements. Paano nangyayari yun, sir? So, yung tractor na pinakita natin kanina, yung ginamit na umihila doon sa sprayer. Okay. Ngayon, ang mangyayari, ang hinihintay na lang namin yung batch 12 na masisprayan itong end of this week. After ma-spray yun, mag-shift na kami ng implement. Okay. Itatanggalin na namin yung sprayer dahil tapos na yung spraying namin. I-attach na namin yung, tawag naman doon, orchard pruner. Okay, orchard pruner. So, ano lang siya? Yung pruner is meron siyang series of mga saw
no? Na Ganyan. pwede mong i-position na horizontal o vertical or diagonal, no? So pwede mo siya para ma-shape mo yung trees ng ano. So halimbawa sir dito, pag punesto mo dito, lahat ngayon ng sosobra dito, tanggal lahat yan mula baba hanggang dun sa taas. Tama. Ganun. So, tsaka mabilis. Mabilis. Before ko na-purchase yun, I tried to do it manually. Ilang man days ang Siya mahal. Ang mahal. Hindi posible. Okay, ilang tao Ang napuputol na isang tao na may ano siya, parang pulso. Yung parang may chainsaw yung dulo na mahaba. So mechanical pa rin, no? Nakakalimang puno a day. Isang araw. Ngayon, for that implement. Kung yung post-harvest pruning lang, kaya niya siguro yung 400 na puno in a day. in a day. Kung yung post-harvest, pag structural mas matagal dahil you have to cut the big branches. So hindi mo pwede i-force yung saw eh. Kailangan papakain mo yung saw. Pag finorce mo yung mauna ka sa yung parang mayroon kang konting force. Pwedeng mag-break. Baka masira. Baka instead na buo siya anyway yan. Sir, yung top pruning ba is part of structural pruning? Kung yung height ang concern, yes. Pero yung center pruning, yun, that's another type of pruning. Oo. Okay. Kasi yung structure, yung itsura lang niya no? Kami, when we do the structural pruning, hindi siya square na ganun. Medyo parang umbrella. No, ang reason daw pag nag-spray ka ng chemical, pupunta siya hangga't dito. Kasi walang pag ganun, mabablock dito. Hindi siya mapupunta. Maraming branches sa loob na hindi tatamaan. So mas maganda yung ganun. So maganda yung ano niya. And yun ang nakita namin. Okay. Sir, balikan ko lang yung sinabi mo na half of the tree tatanggalin mo. Are you going to as part of structural management pruning, ilang main trunks ngayon, main branch ang i-retain mo diyan dito sa tree na to halimbawa? Well, ang mawawala lang naman yung nasa center. Okay. Kasi magsi-center maglalagay rin kami ng center hole. Pero the other branches, kung saan yung height, doon lang siya mapupunta. Retain sila lahat, just the height. The height lang. Tapos pag na-cut kasi yun, lalabas na yung leaves doon sa branch na yan eh. Ganun siya. So, okay sir, bakit half ang decision mo? Hindi, yun yung 4 meters. That's for mango ba, it needs 4 meters? Hindi, yun yung madaling ibag, madaling i-harvest, madaling maabutan nung spray. Oo. Sir, bakit sa Taiwan may mga ganitong mas maliit konti dyan yung trunk. Pero height ng tao lang. Yun ganito yan. Ang problema ko, mataas na siya nag-branch eh. Mataas na. Kasi naabutan ko na to eh. Oo. Hindi ikaw yung nagtanim. Hindi ako nagtanim eh. So I have to work with what I have. Pag more than halos. More than the tao na yan. Sobra-sobra na. So ibig sabihin, kung ganun lang kataas, wala na matitira. Yun. So ibig sabihin, yung mga technology na pinag-uusapan natin ngayon, 15-20 years back, wala pa lahat yan. Hindi, matagal na. Kaya lang, tinanim kasi, like itong trees, 1977, tinanim to sa 70s. So, ang technology na sinasabi ko sa iyo as early as the 80s, mid-80s, nandyan na yan. No? Kaya lang, when my father developed this orchard,
wala namang ganong foresight na gagamit ng machine. So ano, wala, basta nagtanim lang. No? So, parang ngayon, I'm trying to set up the farm so that these machines can work efficiently. No? Hindi yung, baka idea nung lahat, basta bumiling machine, kahit ano yung itsura ng orchard, pwede. You have to set it up in a way na mag-work yung machine ng maayos. So dapat yun nga, you mentioned yung kanina na orchard talaga yung orientation, meaning may proper distances ng bawat from one plant to another, parang may square, ganun, may pattern yung yes. Naka-organize siya. Naka-organize siya. Into Otherwise, rows. hindi mo magagamit yung mga implements. I mean, kung kunyari, mango spray contractor, may 5 puno ako dito, and then yung ibang puno ko nandoon, hindi practical gamitin yung ganun equipment. Practical lang siya in an orchard type na na setup. Ayun, and then honestly, itong orchard namin, dinosaur na siya eh. Dinosaur. Sa ngayon na technology. The technology. Yes. Yeah. Kasi yun nga, na-mention mo, ang bagong technology ngayon is high density farming. So, closer ang distances, but small. Smaller ang trees. Pero ang pinakamalaking nun is yung productivity per hectare doble. Minsan triple pa. Sir, paki-explain, how come na doble na triple ang production mo doon sa high density, ang lit-lit lang naman ng branches na pwedeng magbigay ng bunga? Oo nga, maliit per tree, pero mas maraming may tatanim. Mas maraming puno per hectare eh. I think kami nasa 12 by 12 yung spacing, 64 trees lang per hectare. So ngayon yung high density, in between trees 3 metro lang. 3. In between rows 6, kasi you need that space para sa machine implements for the machines. So halos 2 meters lang yung width nung nung puno. Para siyang shrub. Lahat 'yun puno ng bunga. So I think, how about the sizes of the fruit? It's still the same yung sizes compared to the big trees? Mas maganda because when you put the fertilizer, ang dali niyang ma-absorb ka agad. Mapuno yung puno, unlike big trees, ang layo to push it up. And then mas madaling alagaan eh. Pati yung mga bagging mo ngayon, madali na. Madali. Baka pati babae pwede na magbag. Hindi na kailangan ng mga hagdanan. Hindi na. So, tas ang bilis, nakatayo lang sa So, yung trees mo, yung fruits mo nandito. Dito lang. Nandiyan lang. Sa eye level mo. So, imagine mo, yung harvesting mo, yung mo. Ngayon, I'm planning to set up that. Hindi pa na-prove sa Carabao eh. Kung nag-work. Wala pa eh. Wala pa akong alam dito sa Philippines na gumagawa for Carabao ng high density. So, sino yung mga gumagawa? Ito yung mga big mangoes na Ganun pa rin eh, yung malalaki eh. So, I mean, sir, yung mga, like yung mga mangga na, yung malalaki yung bunga na nanggagaling ng Thailand, ganyan? Meron ako nakitang farm sa Posurubio. High density siya. Well, hindi yung ngayon na mas maliit yung puno, pero relatively high density siya. Pero ang ginamit niya variety yung galing Australia. Okay. Hindi Carabao. Hindi Carabao. I think meron din sa Guimaras. Mga foreigner may-ari eh. hindi mga Pilipino eh. So, hindi ko lang alam kung ano yung variety. But they're coming here. Ayun, magkaka-exchange kami ng information. Pero I'm planning to set up ilang hectares? 1 hectare lang muna. Trial muna. Imagine mo, 30 tons na yun, 1 hectare. No? From 12, magiging 30. 30 tons. Imagine mo. So, ngayon, when I do that, so, nakabed,
Nakabed. May plastic mulch. Parang papaya. Oo, pero mangga. Or Parang yung guava. Guava. Oh, yun. Exactly. Ganun ko siya si-set up. So, Nice. hopefully, if maging successful, imagine mo, 10 hectares, meron kang 3,000 na. Na. Ay, 6,000 na puno. 10 hectares. Wow. Di ba? So, 10 times 30, 300 tons from 10 hectares. So, ang ganda. Maganda yun. Pero I still need to prove it. Ano ang tingin mo, sir? Possible or kasi hindi? nagre-respond naman sa pruning ang mangga eh. Ang Carabao eh. Kaya matapang ako ngayon kasi may machine na ako. Kasi there will come a time doon sa age, kung wala yung machine, ang hirap to prune it manually. No? Ako nandyan na. Tapos yung sprayer ko nandyan na. So, it's very easy to manage. Sir, anong comment mo? May napanood akong video sa online. It's a old tree. Malaki yung trunk. Pinutol niya. Siguro ganyan. Tama. Pinutol niya, nagkaroon ng Shoots. And then yung bagong shoots na yon, grinaft niya. Crafting ng another variety. Pwede yun. Pwede yun? Oo. Yung mga malalaking trees. Ganun, pinapaliit. Oo. Minsan eh. Yung iba, kunyari, they cut. Kasi iba, grafted yung trees, di ba? If they cut above the grafted portion, tas mag-shoot, okay na yun. Pwede mo na lang i-manage yung kanyang canopy to a certain size at saka height, di ba? So, ano lang yun? 1 year lang yun. Productive na yan. Mabilis tumubo yung ganung ano. So, pwede mong gawin dito? Yes, actually, pinag-iisipan ko na pag kinat ko, magtatanim ako in between. Ng another? Pero parang mas maganda, bunutin mo na lang lahat, tapos magtanim ka na lang ng bago. Para ma-set up mo na. Mag-layout ka na lang ng bago. Kasi from early stage, maayos mo yung structure. Pati yung mga structures niya lahat. Yung ganyan, sir, pag ganun, lahat sila. Di ba? Yung mas maganda kasi yung ganito, ang hirap rin. No? If you have to work with something na hindi bagay dun sa gusto mong puntahan na technology. No? Siguro if I parang remedyo lang ito. Ako, I'm just trying to hit yung world average na 12 tons per hectare. Kaya, di ba, 64 trees, 200 kilos per tree, nandun ka lang sa 12 tons per hectare. Happy na ako dun. Happy na ako dun. That would give us a lot of revenue already. No? So, okay, sir. Ang next na tanong ko, na-mention mo na kanina yung fertilization. Okay. Paano mag-manage ng fertilization for an orchard like this na matured trees? Okay. Ang fertilization ng mangga, most of yung requirement ng fertilizer, you give it after post-harvest. Okay. No? Post-harvest management doon sa plantation. Okay. So after harvest, aside from the pruning, kailangan ka mag-fertilize. Okay. So for us, especially nung panahon ng dad ko, kunyari mag-harvest ka ng March, o kaya April, hindi ka makakapag-fertilize. Matigas yung lupa. Kasi summer. Walang tubig. Okay. Di ba? So, imposible. So, he has to wait onset ng rainy season. Onset pa rin. Which is what you can read sa mga... yan ang sinasabi nila. Recommendation, onset. Ang problema doon, importante rin yung post-harvest fertilization doon sa flashing ng mangga. So, because requirement yun, nag-invest ako sa drip irrigation. Kasi yun, that's why naka-drip. So I can provide that fertilization timing after harvest.
And then yung drip irrigation ko, may design siya na I can put my fertilizers through the drip na. line. So, fertigation na. Sama na sila doon. Ang mangoes, yung feeder roots niya very close sa trunk. Oh, talaga? Mga 1 meter lang. So, hindi totoo yung sinasabi nila na mga books before for mango orchard, yung the end of the canopy, that's where you put the fertilizer. Mali yun. Sa mangga, hindi ganun. Sa mangga, it's close to the trunk. Kaya kung tinignan mo yung dripper buttons ko, halos nandun siya sa trunk. No? So, marami pang misconceptions or kulang pa knowledge ng mga ibang sa mangga. Wow. No? So, yung pa lang, pag nag-fertilize ka, papasok mo rito, hindi niya may-utilize. Hindi niya may-utilize. Kasi nandun pala siya. Nandun siya. Doon naka-concentrate. Yeah. And how much fertilizer? What kind of fertilizer and how much? Ang main fertilizer na gagamitin mo is potassium. Okay? Ito to sir, during the post-harvest. ha? Potassium. Halos avoid mo yung excessive use ng nitrogen. But you have to put mga 10% ng nitrogen para sasakay yung potassium sa nitrogen pag intake niya. Parang mas madali siya ma-absorb. Dito sa amin, low rin kami sa calcium. So, normally ang minimix ko is calcium nitrate with potassium. Phosphorus, halos wala. Kaya na niya yun nandun sa soil. How much do we give? Ano yan ito maganda. So, una, kuha ka soil test. Okay. Determine mo kung ano yung nutrients sa soil. Meron akong manual dyan na ito dapat yung nutrients sa soil. So, mako-compare mo na kung saan ka kulang. For the mangoes, So, kung ano yung kulang, yun ang dadagdag mo. So, gagawa ka na ng fertilization program, lalagay mo. And then, before ka before ka mag-induce ng flowering, kukuha kang leaf sample. May way So, kunya isang block, several trees, kuha kang leaf sample, papatest mo ngayon. So, yung linagay mo sa soil, malalaman mo kung pumunta sa puno. So, bago ka mag-spray, na-determine mo, ito yung nutrition, parang ikaw, yung blood test mo. Oo. So, may compare ka na naman na chart. No? Ngayon, whatever yung information makuha mo dito, ma-apply mo na lang yun during the next fertilization mo. So, every year, kumukuha ka ng leaf sample para na-determine mo kung yung linalagay mo sa soil, umaakyat. Na-absorb niya. Kunyari, hindi. Dadagdag ka nito para ma-reach mo yung optimum level. Medyo hindi ganun ka simple. Okay, sir. From of course, mga lumang mga na naman babasahin about mango production, sabi nila, okay, onset of rainy season and the second fertilization will be 6 months after. Ano ang totoo? Well, wala. Limited kasi siya doon sa moisture ng soil Kasi hindi ka naman pwede mag-fertilize kung, what do you call this? Kung tuyo yung lupa. Hindi ma-absorb ng puno. So, in that sense, totoo yun. Kasi, within onset of the rainy season and then 6 months after, kung kailan siya matatapos, pwede yun. Pero, mas maganda yung timing na mag-fertilize ka during flowering and fruiting. Yun na. With our system, with your system na irrigated, pwede na mong bigay all throughout that So habang
habang lumalaki yung bulaklak, habang lumalaki yung bunga, meron siyang food. Meron siyang food na kinakain. Ayun. So ano yan? Anong interval nun, sir? Every 3 days. Every 3 days? Yung yung irrigation every day. Yeah. Pero yung fertigation every 3 days. Every 3 days. Ganon siya. And then nagsa-stop yung irrigation namin 1 month before harvest. Kasi kailangan mo para tumamis. Oo. Naglalagay ka rin ng 0060, kailan ka magsi-0060? Parati. Always, all throughout. Not just during the time na prepare ka for harvest, hindi lang? Hindi lang. Wow. All throughout. All throughout. Kapag calcium boron ang ginagamit namin. May product si Yara, yung Nitrabor. So may calcium siya, may nitrogen, at saka may boron. And then with 0060, yun ang linalagay namin during flowering and fruiting stage. So ang result nun, lalaki ng bunga. Malalaki ang bunga. Yung customers namin, although mas mura yung maliliit na sizes, gusto nila yung malalaki. At least mga 3 pieces to a kilo. O sir, mga 330 grams per piece. Parang if they buy from you yung smaller size, mga 250 grams, 200 grams, bibili nila kung wala na sila mabili, pero masama loob nila. Kasi parang yung size may premium in terms of yung perception ng quality. No? The bigger siya, better quality. Yan yung kahit ako, ganun akong mamili. Gusto ko yung ganun. Ayoko yung... Ang maganda doon, although 1 kilo yung maliit, 1 kilo yung malaki, mas mahal yung 1 kilo mo ng malaki. Totoo. Diba? Mas malaki. Actually, masirap kami ibenta yung smaller size. Mas mahirap kayo ibenta. Hirap kami. For your kind of market. Yes, I guess. Kasi walang walang may gusto bumili. So, okay, sir, as far as cultural management for mango, na-touch na ba natin lahat? Kasi kung na-touch na natin lahat, industry na pag-uusapan natin, sir. Mas seryoso. Well, so far yun naman yun protocol. Ang talagang observation ko lang, dito sa Philippines, hindi ganoon yung pag-aala. Ang mango production is magpabulaklak ka, alagaan mo against pest and disease, apply kang foliar fertilizer kung gusto mo, harvest, tapos na. Kita na naman next season. So hindi sustainable yung ganong klaseng practice. I think, sir, not only for mangoes, pati sa guyabano, pati sa and other crops, ganon yung thinking ng Filipino. Minsan nga pag nalaman nilang yung iba na nag-irrigate kami or nagfa-fertilize, ang lalaki na ng puno, tapos nagfa-fertilize ka pa, nag-irrigate. Ay, nako. So, iba eh. If you see how they do mango farming sa ibang areas, ibang countries, makikita mo yung knowledge, no? At saka yung results. So, kaya nila ginagawa dahil yung results nga nila very encouraging. So kung susundan mo lahat to, sir, lahat na na-discuss natin ngayon dito sa protocols ng mango orchard, kikita sila ng limpak-limpak. Yung chance mo kumita mas malaki. Kasi hindi mo masabi yung panahon.
Yeah. makabagyuhin or ano. No? Yan na lang. Yan yung mga risk mo talaga. But yung something na kaya mong i-manage, at least binigay mo na And then, tsaka syempre yung market nila. yung market. Kung yung market, Going back to the market. kung yung market nga nila is nasa point na wala silang say and you're selling below cost, Yeah. mas maraming kang mangga, mas maraming kang lugi. Kasi every time you sell, lugi ka eh. Yeah. So speaking of market, yan na po yung pag-uusapan natin doon sa next episode. Mula pa kanina doon sa honeydew to papaya, now dito sa mangga. Yan, i-discuss na natin. Ano ba yung sekreto ni Sir Rico? Bakit kumikita yung kanyang farming business? Because doon sa market niya, dinevelop niyang para sa kanya. Ayan. Sir, thank you. Thank you. So, isang episode na lang. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.